Maraming salamat sa ating minamahal na Vice Mayor. Una, bago ko banggitin mga pangalan nitong ating mga special na bisita, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Pero tayo ng pagkakataon na makapaglingkod sa kapwa. Sapagkat halos lahat ang naparito, kundi halal, ay bahagi ng pamahalaan. Many are called, but few are chosen, as like sabi nga sa salitang Ingles. Kaya salamat sa Diyos sa pagkakataon na tayo'y nabigyan na maglingkod at magmalasakit sa ating minamahal na Vice Mayor, Vice Mayor G, sa ating Congressman sa Distrito 5, Congressman Erwin Cheng, Congressman Erwin Benicio, nagbigay din ng kanyang representative dito, at sa ating Direktor ng Manila Health Department, na kasama natin din yung kasagsagan ng pandemya, Direktor Grace Padilla, at yung aming mga itong Direktor. Ito na Direktor ng ng MHC Hospitals or Manila City Hall Hospital. Ito na po, kasi ito na ang hospital natin sa lungsod ng Manila. And special mention ko lang, at the end of the day, this will incur cost, this will incur resources to have the effective delivery of our services, and we cannot do it without our national government partner. Pwede bang lakasan yung palakpak ninyo sa PGH? Sa DOH? Ito, pwede na, PL? Lakas-lakasan ninyo dahil ako mangangarap at hindi ako titigil mangarap. Una-una, wala naman tosgas yun. But with the help of people, like doctors, specialists, or individuals in their respective fields of undertakings, ang magaling, natutuwa ako. Long overdue. Sa totoo lang po, nung naitatagto, nandyan ang MRI machine. Pero pag tinanong mo yung mga barangay chairman natin na naparito at mga kapitbahay natin, wala silang idea na may MRI machine tayo. Only a few who knows na may CT scan machine tayo. Only few who knows. Sa pagbasa ko ng mga sulat ng mga taga-lungsod ng Maynila, isa sa nakita kong common cancer killer sa ating mga mamayan ay ang breast cancer. And yet we have a machine, a diagnostic machine for early detection and protection. Ang ating mamo, yun na nga yun. Our ultrasound machine is better than PUSAM. Private companies, we have 40 machine na ultrasound. At itong cat lab, nung itinayo to, nung binuksan natin ng unang termino, manamlayo ito. If somebody did their job, we could have saved one person last week. Could have saved. Kakaramdam siya ng paninikip ng dibdib. Gusto siya magpa-check up, hindi siya naka-avail. So
Sumalangit ang kanyang kaluluwa. Yun, inatake na sa puso. See, yes, we are proud of our doctors and nurses and our medical specialists. But no matter what, kumisan kasi napapagalitan natin yung ating mga doktor, yung ating mga nurses, or medical frontliners. Dala ng siguro yung atmosphere or the environment or yung kanilang mga mukat, hindi nyo lang siguro kursunada. Pero sa totoo, sometimes they want to address you. Sometimes they want to heal you. And sometimes they want to cure you. And really give their best. Pero kung kulang ang makina, kung kulang ang gamot, ano naman ang gagawin nila? Sa totoo lang, hindi nila kasalanan. Kasalanan ng gobyerno na hindi ibinigay ang mga bagay na magagamit nila sa mga pasyente. Kaya nabubutunan natin ng sisi ang ating mga doktor. Hindi ko rin kayo masisisi, mga mamamayan. Alam mo, I think the doctor knows this better than me. Ang isang pasyente na may sakit, walang mauunawa ang katwiran niyan. Dahil talagang ang iniisip niya, yung pain, the suffering. Yun ang, kaya siguro ang pinakamabisa ay pag-uunawaan na lamang ng pasyente at ang ating mga medical frontliners. But rest assured, in our own little way, despite of lack of resources, we will always continue to support our doctors and nurses to have proper diagnostic facility, tools that they need. Alam niyo ba rito ng mayor ako, itong pangalawang mayor ko, ultimo hiringgilya. Wala sila. Ultimo latex. Yung gloves. Wala sila. Can you imagine that? And yet you're expecting to have an amoxicillin? Expected them to have a biogesic or multiple paracetamol? And these are the things that are not present in our hospitals. Kahit na nag-aral pa sa Harvard yung mga doktor natin, hindi rin tayo magagamot. Kaya, it's an entire loop. No? It's a loop. The government do its part, the professional do its part, the facility will deliver its purpose. Yan tayo ngayong araw nito. Kaplan, 1,600 plus LGUs. Maghanap kayo kung may Kaplan sila. Even most of the private hospital, wala silang ganyang pasilidad para sa ating kaalaman ng ating mga punong barangay na nandito. Only, except PGH and Heart Center, but only local government unit, may tatla ang lungsod ng Maynila. Today is the start of long journey because today we're going to deliver an angiogram and hopefully later on through the skills, knowledge of our doctors, magkaroon tayo ng angioplasty sa tulong ng ating mga partner, PGH, Heart Center, DOH, hopefully, and other specialists from the private sectors. Sa Maynila, pahabaan ng buhay. Yun ang gusto ko. Gusto ko malusog. How I wish. But if needed, kung kinakailangan, sana these things must be made available. Kaya sa ating mga kasamahan, kakusihan na nandito, sulit bang magsesyon kayo kahit bumabagyo? Yes! Para lang ako sa kalaman ninyo. Kahit Sabado, minsan pinapapasok ko pa yan sila kasama ng mga department director. We will not stop in our own little way. I always try to tell them, many are called, but you are chosen. You were given a chance by God to be of service to others. At tayo, katulad na rin ang nasabi
ng mga matatanda natin. Para lang tayong hangin dumaan sa mundo pagdating ng araw. But while we are sa loob ng public service, create a mark so that the next generation have something to follow. Katulad ng ginawa ni Mayor Lacson at ni Mayor Villegas, kung saan tayo nakatayo ngayon. That was 50 years ago. But those mayors of the city of Manila inspired other cities to do the same. And that's why we continue to honor them, immortalize them in our own little way sa present population ngayon. So that we'll be reminded that kapag kayo ay nagbuti sa inyong kanya-kanyang tungkulin at gawain, the next generation will immortalize you the same day, so the same thing that we're doing to Mayor Lacson and Mayor Villegas. Kaya may ospital ng Maynila, kaya may pamantasan lungsod ng Maynila dahil sa mga alkalde ng lungsod ng Maynila. Yun yung dalawang tao. At nabanggit na rin ni Director Grace Padilla that just beside this building, through the effort and leadership of the Dean of College of Medicine ng Pamantasan Lungsod ng Maynila and the PLM Board of Regents, in a matter of few months, we're going to groundbreak the new Pamantasan Lungsod ng Maynila a few meters away from this institution. And I was told during the course of our meetings in the school ground with the Board of Regents, on a regular 300, 500 that we can accommodate to produce doctors and nurses and other allied health professionals. The Dean herself said on what we're going to build here can produce 5,000 medical professionals. So you do the math. You do the math. On regular 300 to 500, we are now going to produce thousands. And that's what you call participating in nation building. The city government will continue to participate and produce more medical professionals in our country so that mabulunan ng mundo at yung spill matira sa Pilipinas nang hindi na tayo kapusin. You cannot blame them. They wanted better things for themselves. I'm happy for them. But I'm proud to those who stay. Palakpakan ninyo ang inyong mahirap magtrabaho sa gobyerno. Sa totoo lang. Pati JO, nag-delay ang sweldo. Pero kung manatag kayo, awa ang Diyos, mararaos natin. Ngayon naman, may bilang ganti. Ito sa mga MHD at mga hospital. 2 weeks ago, your health board with your medical directors already approved the sharing of PhilHealth professional fee 50-50, 50 for medical and 50% to non-medical. Now, I'm just waiting for your salary paper. Kaya kulitin nyo na ang inyong mga direktor ng hospital. Kasi para sa inyo yan. It is there already, accumulating. And I guarantee nobody will touch it. That is for our MHD and our 6 hospital now set.
Kahit pa paano yung mga hindi tamang zone chairman dito. Yan yung natin. Oh. Go out there. Tell your fellow barangay chairman and your constituents that there is such facility. Highways 896 ang na-invite ko. Pero wala tayong lugar eh. Buti nga ito na nakupahan na natin. Saan kayo nakakita? Ginawa itong ganito. Nawaglit lang ako sa saglit eh. Alam niyo ba naging opisina to? Kita mo talaga pag walang direksyon ang leader. Smorgasbord. But good thing, through the leadership of Director Padilla, kung magagamit na rin yung escalator. Dati, display lang po yan. Sad to say, I know doctors. They are doctors. I think they should know better than me. But, again, sa mga barangay chairman, narinig yung professional fee ng mga doktor. Due yun sa kanila. Ba't ko binanggit yun? Iba sa inyo dito, kalaban ko. Totoo. Kaya lang, real talk. But I don't look at that way. Kanina, sabi ko sa inyo, sa Miyerkules, pwede nyo nang tirahin. Ipinagkain sa inyo. Itinago sa inyo. First quarter, second quarter. Dapat yung mga kakampi nila, dapat kahit paano nagbiyaya kayo. Pero pati kayo ipinagtak. Itinago sa inyo. I'm guaranteeing you. Because that is due to you and for you. Tama. Na-release ko na. Sa lahat. At least, magpapalag po tayo sa intersection. Magkikita tayo sa kalsada. Matangos ang ilong ko sasabihin, kakampi, kalaban. What is due to you will be given to you. Walang titingnan sa politika. Ayaw, papakinabangan nyo yan para sa inyong kabarangay. Nag-text nga pala sa akin ng Meralco. No, ina-announce ko noong Biyernes yung article nila. Ginamit sa kanila po quarters. I found out 5 days ago. Releasing to region for them. By Wednesday, nasa mga kampo na nila yun. Ang problema, habang nagla-live ako, nagpasalamat yung Meralco. Yun, thank you mga kabayan din mga chairman sa unless, kasosyo kayo ng Meralco. I'm happy for you. So sabi ko nga, this government, this administration, hindi kami perfecto. Hindi kami magiging perfecto. But we will do our job. Paminsan-minsan, hindi ko ninanais maging madalas ha. Paminsan-minsan baka matalisod ako. Madadapa ako. But mind you, sa bawat dapa ko, yan ay magiging alaala ng kamalian at kakulangan. At gagamitin kong leksyon, pagtayo, huwag na ulit-ulitin yun. Upang we continue to move on, move forward, and to have a better fiscal situation and physical situation of the city of Manila. Again, today, this is our proof of our dreams and aspiration as leaders of the city to continue to invest to our people, to continue to pursue, deliver MBN, minimum basic needs, education, healthcare, housing, and jobs. That's where we are going to invest. Whatever is left and whatever is the future resources that will come to us, we'll thank you. We'll continue to utilize it to deliver such service. Pagbubutihan namin
And I encourage each and every one of you later on, join us. Look at this. This is your money. This is not my money. Inutang ko to. Diba sinabi nyo, kung hindi mo utang? Ano mga nasin nyo? Kahit sino. Rilo, katakas ako kay tambunting yan, makaraos lang tayo. Please. No, modesty aside. Malamig ba? Maliwanas ba? Pumapasok ko lang, bumagaling ka lang. Tapos pag nandun ka sa taas, malapit ka na. Hindi, totoo lang. Tama si Magsaysay. Totoo lang. Tama talaga si Magsaysay. President Magsaysay. Those who are blessed in life must have more to go. It's a good feeling when you see patients and you ask them randomly, "Nagpagamit ka ba?" "Opo." "Kamusta naman?" "Okay naman po." "Nagpagamit ka ba?" "Opo, tatay na po yung anak ko." "Iba niyo, nagpagamit ka ba?" "Ganyan ang buhay." Well, these are the things that material mo sa buhay. The affirmation of your people. And sa atin naman, kayo naman, I hope sa mga kababayan natin, yes, it's true, it is our job to deliver good, efficient, effective services. Yes, that is our job. But I hope ito sa mga kababayan natin. Habang kami naman talagang dapat, the word is dapat, gampanan na namin ito. Hindi naman siguro mahirap magsalita ng thank you. No? Pag nakita nyo naman yung aming mga lingkod bayan, sa tingin ninyo, sila na may nagputi, ginampanan na kanilang tungkulin, through your thank you, you get inspired. Through your thank you, you get energized. Through your thank you, lalo kami ginaganahan subconsciously na tama yung ginagawa namin and yung pursue and continue. So sa inyo, lahat dito, sa mga batang Maynila, gamitin ninyo ito. Mga chairman, mauna na kayo. Kasi hindi ba rito kilala ko maraming minahal eh. Baka parado na mga puso nyo. Hindi. Lord, spread the word. Tell everyone. Kasi nangihinayang ako sa, alam mo sino talaga ang tamaan. I mean, effectively. Yung mahirap, definitely. Definitely. Wala na isang tosgas. Pero sa totoo, ang nakakaligtaan natin, yung middle class. Yun nawawala sa isipan nyo na itong ganitong klaseng pasilidad ang unang talagang makikinabang is the middle class. Kasi yung mahirap dapat ang makakuha ng libre. Kasi wala nang tsapo eh. Pero yung middle class is the one who keeps on saving money. Tatabi ka lang ang middle class, hindi po niyan. Para pag may aberya, patungkol sa kalusugan, may makubulot sila. But with this facility, they don't need to. Because they're going to get it for free. And everyone will get it for free. Pilher. Magaling ang pilher. I'm really happy. So, Director Padilla, at 10 ng iyong mga kasamahan, o Vice Mayor, o sulit pa. Kasi ito madalas kong pinukulit sa sesyon, o Congressman Erwin, o at iba pa mga congressman, o pag nasa flood control, dito nila ang galing yan. Let our hospital be flooded with budget.
O si Congressman Erwin Chen, yung itatayo dito cancer center, tuloy ha. Kayo, makalala. Baka kinakabahan kayo. Kasi hindi ko siya kapartido, baka itigil ko. Hindi. Binigay ko nga budget nyo, pwede ko naman tago sa inyo. Pero binigay ko, no. Pag sa tao, beka ng politika. Tayo ang tuloy. Ayan, tuloy ang cancer center ninyo. Kaya, nananawagan ako sa mga congressman. Uy, dito nyo na lang ilagay sa ospital. Buti pa si Kong Jen, kanina bumulong sa akin, boss, pwede ko bang daling dito yung maip ko? Imagine mo na. Just imagine. Totoo lang. If everyone will just do their part, tingin ko naman, luluwag ko. Basta tayo, tulong-tulong lang. Ha? Mag-iingat kayo. Tibayan ninyo ang puso ninyo. Pag kung kailangan tumutukod na yan, huwag kayo mag-alala. Mauna na kayo rito. But again, let me finish with wish for our medical professionals who's going to manage this system. I hope that God will continue to guide, bless each and every one. And let me take this opportunity to thank all members of the health sector, doctors or medical and non-medical. Thank you for your service. Everyone, thank you. Maraming salamat. At maraming salamat sa Diyos. At mag-iingat kayo, pagpalain nawa kayo ng buong may kapal. Sabay-sabay, Manila! God first, thank you. Thank you so much. Muli palakpakan mo natin ang ating minamahal na Alcalde Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Gayun din po ang ating minamahal na Vice Mayor